Tid at kinagagalak ko ang lahat na makasama sa hapon na ito at sa ating paggunita ng banal na hapunan ng ating Panginoon. So sinasabi na ang buong mundo ay may mga iba't ibang mga relihiyon o religious system. At lahat ng mga religious system na ito ay can be spelled, okay? Can be spelled in two letters. Two letters. And those are letter D and letter O. Do. Gumawa ka ng mabuti. Tumulong ka sa iyong kapwa. Sundin mo ang kautusan ng Diyos. Magpenitensya ka, kagaya ng nasaksihan natin itong mga nakalipas na mga araw. Mag-fasting ka, sumunod ka sa mga dietary laws, at marami pang iba. At ang lahat ng ito ay may kinalaman sa mga gawa ng tao. Ngunit, ang ebanghelyo ng ating Diyos, ng ating Panginoon, ay maaaring i-spell out or spelled in 4 letters naman. Letter D, letter O, letter N, and letter E. Done. Okay? Natupad na. Sabi nga ng mga ngaral kanina, tapos na. Lahat ay ginawa ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Perfectly accomplished. Wala nang kailangang idagdag. No more, no less. At ito ay nangyari nga doon sa cross on the Calvary. At dito tayo nakatagpo ng kapatawaran at biyaya ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo doon sa kaniyang ginawa. Kagaya nga ng isinasaad sa Ephesians chapter 1 and verse 7, babasahin ko po. Sabi dito, Ephesians chapter 1 and verse 7, sa Kanya ay mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kaniyang biyaya. Tayo ay nakasumpong ng katubusan ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng perpektong ginawa ng ating Panginoong Hesukristo doon sa krus. Salamat sa Diyos. Ang aawitin nating himno ay tumutukoy directly sa katotohanan ito na siyang pinakabatayan ng pananampalataya natin bilang mga mananampalataya. Tayo'y tumayong lahat and let us sing hymn number 690. Pinapatugtog kanina yan. 690, Jesus paid it all. Sige po. I hear the Savior say, thy strength indeed is small. Child of weakness, watch and pray. Find in me thine all in all.
I'll wash my garments white in the blood of Calvary's Lamb. Jesus paid it all to Him I owe. Sin had left a crimson stain, He washed it white as snow. And where before the throne I stand in Him complete, Jesus died my soul to save, my lips shall still repeat, Jesus paid it all to Him I owe. Sin had left a crimson stain, He washed it white as snow. Tayo po'y manalangin. O aming Diyos, pinupuri ka po namin sa iyong kadakilaan sa bawat isa po sa amin na nasa gusaling ito. Salamat po dahil may punto sa aming mga buhay, kami rin naman ay nagsusumikap na lumapit sa inyo sa pamamagitan ng aming mga mabubuting gawa. Kami ay walang pagkaalam sa inyo. Marami sa amin ay wala namang pakialam sa mga spiritual na bagay. Wala kami mapakailam kung ano man ang kahihinatnan ng aming buhay. Ngunit, salamat sa iyong habag sa amin at binuksan mo po ang aming mga puso at pinaunawa mo po sa amin ang ebanghelyo ng kaligtasan na matatagpuan lamang sa pamamagitan ng pananampalataya namin sa ginawa ng aming Panginoong si Jesucristo. Doon sa krus, na binayaran niya ang aming mga kasalanan. Siya ang tumanggap ng puot mo. Siya ang tumanggap ng parusa on our behalf. Panalangin po namin, O Diyos, na hindi lamang po kaming mga mananampalataya sa kasalukuyan dito sa TNC. Ang pagkalooban mo po ng biyaya ng kaligtasan, kundi ang aming mga mahal sa buhay din, ang aming mga bisita sa aming kalagitnaan, ang aming mga regular na mga attenders na kasama-kasama naming sumasamba po sa inyo. Panalangin po namin, O Diyos, na kahabagan mo din po sila kung papaano ka nahabag sa amin. Bigyan mo po sila ng regalo, ng pagsisisi ng kanilang mga kasalanan, kung papaano rin naman kami ay binayayaan mo. At pag dumating ang panahon na iyon, kami ay patuloy at palagian at sukdulang magpupuri sa inyo at magpapasalamat. Salamat, O Diyos, sa ginawa mo sa amin. Walang salita, walang aksyon, walang anuman na po pwede kaming iganti para ikaw ay pasalamatan, kundi ang sa ilalim lamang sa kapangyarihan mo bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Purihin ka nawa at maitanyag sa aming kalagitnaan. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, ito po ang aming panalangin. Amen. Makakaupo na po tayong lahat. At ngayon ay okay. Sa ating London Baptist Confession of Faith, 1689, sa chapter 30, ay matutunghayan dito ang statement of faith natin patungkol sa observance ng Lord's Supper. Okay, babasahin ko po yung first stanza at kayo po yung sa susunod. And this comprises 8 stanzas in all. So, sisimulan ko. The supper of the Lord Jesus was instituted by Him the same night wherein He was betrayed,
to be observed in his churches unto the end of the world, for the perpetual remembrance and shewing forth the sacrifice of himself in his death, confirmation of the faith of believers in all the benefits thereof, their spiritual nourishment and growth in him, their further engagement in and to all duties which they owe to him, and to be a bond and pledge of their communion with him and with each other. Kayo po. The Lord Jesus hath in this ordinance appointed his ministers to pray, and bless the elements of bread and wine, and thereby to set them apart from a common to unholy use, and to take the bread, and to take and break the bread, to take the cup, and they communicating also to themselves to give both to the communicants. The outward elements in this ordinance, duly set apart to the uses ordained by Christ, have such relation to him crucified, as that truly, although in terms used figuratively, they are sometimes called by the names of the things they represent, to wit, the body and blood of Christ, albeit in substance and nature, they still remain truly and only bread and wine as they were before. Seventh, worthy receivers outwardly partaking of the visible elements in this ordinance, do then also inwardly by faith, really and indeed, yet not carnally and corporally, but spiritually receive and feed upon Christ crucified and all the benefits of his death, the body and blood of Christ being then not corporally or carnally, but spiritually present to the faith of believers in that ordinance, as the elements themselves are to their outward senses. All as they are unfit to enjoy communion with Christ, so are they unworthy of the Lord's table, and cannot, without great sin against him, while they remain such, partake of these holy mysteries, or be admitted thereunto. Yea, whosoever shall receive unworthily are guilty of the body and blood of the Lord, eating and drinking judgment to themselves. Basahin ko po, mga kapatid, ang teksto na kung saan dito hahanguin ng ating pastor ang kanyang ituturo sa atin sa hapon na ito. Matatagpuan po ito sa 1 Peter chapter 1 verses 18 hanggang 19. Dalawang verse lamang po.
Okay? 1 Peter 1:18 and 19. Nalalaman ninyong kayo'y tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno, hindi ng mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo, gaya ng sa kalderong walang kapintasan at walang dungis. Tawagin na po natin ang ating pastor. Muli, isang magandang hapon po sa ating lahat. Sa kasalukuyang gerang nangyayari po ngayon sa Middle East na lumampas na ng isang buwan, tinataya pong mga 7,000 plus na sundalo ang nagbuwis na ng buhay. Nakakalungkot na itong mga sundalong ito ay namatay, mga asawa na naging balo, mga anak na nangulila dahil po sa nangyaring digmaan. Ito po ay bahagi sa consequences or part na ng kanilang propesyon na kanilang napili, ng kanilang isagawa ang kanilang desisyon na sila'y maglingkod sa bayan. At sa kanilang paglilingkod sa bayan, nauwi sa pagdanak ng kanilang mga sariling dugo. Ang mga sundalong ito ay nagbuwis ng kanilang buhay para po sa kanilang bayan. Subalit, ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo na natigis sa krus ng Kalbaryo ay hindi po lamang ibinigay ng Diyos para sa buong sangkatauhan, kung hindi sa mga makasalanan na before the foundation of the world has elected them into eternal salvation. Dito po sa talatang ating titingnan, verse 18 and verse 19, bago ko tingnan natin ito sa apat na bagay, ay nais ko pong ipaliwanag ang isang napakahalagang konsepto ng kamatayan ni Kristo. Ito po yung isa sa mga sinasabi nating the meaning of the atonement. When we say atonement, ito yung kahulugan kung bakit namatay si Kristo. Last Friday, last Thursday, ang ating buong bansa ay may maling konsepto ng pananaw at pangunawa sa ginawang sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo. Para sa kanila, ang kamatayan ng Panginoong Jesucristo ay isang halimbawa na dapat gayahin. Ito yung binabanggit ng ating tagapanguna sa pananambahan, the two-letter word of all religion in the world, do. Lahat ng kanilang mga ginawang sakripisyo, pag-iwas, pagbisita iglesia, pagtitiis sa init, pagtitiis sa masisikang simbahan, sa kanilang mga paglipat ng 7 iglesia, o sa kanilang pagsakit o paghagupit sa kanilang sarili, all of this in the context of do. Doing these things in order for the remission of their sins. Ang sabi po ng ating talata, knowing that you were ransomed, the futile ways inherited from your forefathers. Now, take note the word ransom. No, ito pong word ransom na ito is also misused and misunderstood. That word is being used in Hollywood movies. When we say ransom, it is about the kidnappers will ask for ransom money for the parents or the family of their victims. Pag sinabing kidnap for ransom, that comes into our mind. But that is a wrong conception about the doctrine of atonement about ransom. The concept of ransom is not, ang tao ay parang binabayaran ni Kristo ang kanyang kamatayan kay Satanas.
Dahil si Satanas ang nagmamay-ari sa makasalanan. That is demonstrated and described in one of the sequel in C.S. Lewis' sequel of Narnia, The Witch, The Lion, and the Wardrobe, na kung saan ay si Aslan ay kailangang ipagpalit para pakawalan si Edmund ng Winter Witch. Pero kung titingnan natin, kanino ba nagkasala ang tao? Sino ba ang may pinagbabayaran o nagkasala ang tao? Kaninong batas ang nalabag? Hindi sa dyablo. Ang batas ng Diyos. The word ransom is in the concept of slave institution. Na during those time, slavery is part of their activity. If you want to have a slave, you will go to their slave market. And on those slave market, there are different kinds of slaves. May mga educated slaves, may mga slaves na hindi educated. It varies its prices, and you have to pay it in order for the release. And from one slavery to another concept of slavery. That is the concept of this verse 18. And there are 4 things that I want to emphasize on this particular 2 verses. Firstly, the necessity of blood. Secondly, the preciousness of Christ's blood. Thirdly, the power of the blood. And fourthly, and finally, the response to the blood. First, the necessity of blood. Hebrews 9:22, without the shedding of the blood, there is no remission, there is no forgiveness of sin. And that's the reason why there need to be a typology in the Old Testament. The Old Testament is summarized and centralized with animal blood sacrifices. Pero hindi basta uring hayop na ihahandog mo. May requirement ng Diyos. May binigay na requirement ng Diyos na hindi basta anong klaseng uri ng dugo o hayop na ihahandog. Hindi ba? Parang sa atin, magluto ka ng masarap na pagkain, ipinasok mo sa rep. After 3 days, magpasok mo, iba na amoy, sige, bigay mo na sa kapitbahay. Di ba? Hindi. Sa Diyos, may requirement. It must be firstborn and it must be perfectly healthy. Alam niyo ba, sa Old Testament, may utos sa Leviticus na bago ka maghandog ng firstborn lamb, may observation period. May quarantine time. I-observe mo siya ng 4 to 7 days. At kapag siya ay perfectly healthy, hindi tumamlay, hindi sinipon, hindi nakita mong visible na may karamdaman, then and only then, pwede mo siyang gamiting sakripisyo at handog. In John chapter 2, nang nagalit ang Panginoong Kristo at kanyang tinaboy yung mga money changer at saka yung mga nagtitinda ng mga handog sa templo. Dahil una sa lahat, ang ginamit nilang lugar ay Court of Gentiles. Para saan ang Court of Gentiles? Ito yung mga hintil na mag-o-observe kung paano isinasagawa ang pagsamba
ng Hudyo sa tunay na Diyos. Pero anong ginawa ng mga Hudyong ito? Because of their mercenary motive. Sinubukang isang lamesa lamang. Di ba ganyan din ang mga Pilipino? Isang dipitiklop na lamesa muna sa bangketa magtitinda. Kapag hindi isinaway ng barangay o ng pulis, after a week, 2 lamesa na. Ang tao lalakad iiwas sa bangketa, pag iwas sa 2 lamesa, babalik sa paglakad sa bangketa. Pero matapos na walang pumupuna at sumisinta, yung buong bangketa, tindahan na. Kaya ang tao, saan naglalakad? Sa kalsada na. Ganun ang nangyari doon sa templo, sa John chapter 2. Nagsimula ng paisa-isang lamesa hanggang sa buong ang mga negosyante, inukupahan na lahat ang court of Gentiles. At nung pumasok ang Panginoon, pinagplanuhan niya talaga kung paano niya ginawa. Dahil ang sabi, gumawa siya ng whip. Di ba? Kung paano yung nyog, di ba, na ina-assemble, kumbaga parang ginaganchilyo para maging isang mahabang lubid. Ganun ginawa ni Jesus. Na habang ginagawa niya, ay nagtitimpi siya. O iniisip niya na, I have to protect the house of my Father. For this is the house of prayer. Kaya, ang paghahandog sa lumang tipan ay sadyang seryosong bagay. Nang mananamba at nung nag-o-appreciate ng ritual na pagsamba. Because that is a shadow. That is a symbol. That is the type of the perfect sacrifice in the New Testament, no other than the Lord Jesus Christ. At bakit nangyari yun? It is because of sin. Dahil sa kasalanan. Kaya we should not take sin lightly. Sin demands justice. And why we should not take sin lightly? It is because God's absolute holiness. All the Old Testament sacrifices were shadows, pointing to the true and only Lamb of God. And that blood is necessary for the fulfillment that was written about the Old Testament prophecies of the perfect, ultimate substitute and sacrifice. Secondly, not only the necessity or the importance of the blood, let's consider in the text. In 1 Peter 1, 18 to 19. Not with perishable things such as silver and gold, but with the precious blood of Christ. What is precious in man's these days? Wealth, tangible things, properties, stock market certificates, fine and gold jewelry. Sa panahon ngayon, ang mga alahas at ang mga properties ang nag-a-appreciate over the years. While other properties, other material things nagde-depreciate. While it is true, that cannot be compared. It is incomparable sa binayad ni Kristo para sa kaligtasan at katubusan ng mga hinirang niyang makasalanan na ililigtas.
Sa bagay na ito, mga kapatid, dapat nating unawain at maintindihan the preciousness of Christ's blood. The blood of Christ is compared to silver and gold. Let us remember, during those time, these two precious stones are the benchmark of wealth. Na up to our time, ito ang hinahabol ng tao. Ito ang pinupursige ng tao. Ito ang inaasam ng tao. Kaya nga, si Apostol Pablo ay sadyang napakaraming beses ng kanyang paalala. Huwag mong mahalin ang pananalapi. 1 Timothy 6:10, for the love of money is a root of all evil. And compare that preciousness, compare that worthiness in Christ's blood. Sabi nga ni Spurgeon, the blood of Christ is the lifeblood of the gospel. Without it, there is no hope. Ulitin ko po. The blood of Christ is the lifeblood of the gospel. Without it, there is no hope. All earthly treasure. Anong sabi ng Matthew 6 ng Panginoon? Nasisira. Nabubulok. Kinakalawang. Nagfe-fade. All earthly treasure will fade, will be corrupted. It's only the treasures in heaven. No earthly vault can contain the precious blood of Christ. It is priceless. It is eternal. It is sufficient. Thirdly, not only we will see the preciousness of Christ's blood, not only the necessity of the blood, but thirdly, the power of blood. Binasa sa atin kanina ng ating tagapangunang Ephesians 1:7. And that is one of the power of the blood, redemption. It frees us from slavery to sin. But not only redemption, but also in Colossians 1:20, turn your Bibles in Colossians 1:20, ang sabi po dito ay, and through Him, through to reconciliation to Himself all things, whether on earth or in heaven, making peace by the blood of His cross. The second benefit or the second effect of the power of blood, it's not only redemption, but reconciliation. Pagkikipagkasundo. At mga kapatid, tandaan natin, hindi ganun kadali na-achieve ang pakikipagkasundo ng tao sa Diyos. Ito ang isa sa mga pumunit sa aking puso sa camp last week na nagbigay sa akin ng hamon at tumatak sa akin. Sa session ni Pastor Ngani na kanyang sinabi na wala nang ibang pinakamataas na kaluwalhatian kaysa sa kaluwalhatian ni Kristo. At wala na rin pinakamababa sa pinakaginawang paglilingkod ni Kristo. May bababa pa ba sa ginawa ni Kristo? Wala na. May tataas pa ba sa kanyang kaluwalhatian? Wala na rin. Walang maaaring pumantay sa kanyang kataasan, ni sa kanyang kababaan. Walang maaaring sino mang pumantay.
Siya na nasa maluwalhating kalagayan, iniwan niya yun. From throne to towel. At yung kanyang pagpapakumbaba, ang medisina sa loob ng iglesia upang ating gamutin ang lahat ng sigalot natin sa loob ng iglesia. I was silently crying. My tears are flowing when I heard those voices, when those verses illuminated in my ears. Have you come to think of it? If you appreciate ang katayugan ng Panginoong Jesucristo na walang maaaring pumantay, and yet nagpakababa siya. Humiliation. The incarnation is the very act of humiliation. Namatay siya para sa mga mananampalataya. Kaya nga, pagdating doon sa chapter 3, di ba? Binanggit niya yung dalawang magkapatid na nag-aaway sa loob ng iglesia. It makes sense. In chapter 2, in-establish niya ang remedy sa alitan sa loob ng iglesia. At binanggit niya si Judea at si Syntyche. Kung meron mang alitan o conflict sa loob ng iglesia, ang Christ-like humility, ang panagot, ang remedyo, ang gamot, ang panglunas in all conflicts in the church, inside the churches, in relationship to churches. Sabi nga ni Pastor Manny, a Christian who cannot exercise this kind of virtues, his or her profession of faith becomes questionable. Dahil kung ang Panginoong Jesucristo nagawa niya yun, nagpakababa para makapagpatawad, sino ka? Sino ako? Para hindi patawarin ang isang kapatid na nagkasala. Redemption, reconciliation, but also cleansing. 1 John 1:9. If we confess our sin, He is faithful and just to cleanse us all our unrighteousness. And that is the benefit of the power of the blood of Christ. Cleansing. But also there is a fourth benefit. Revelations 12:11. Revelations 12:11. And they have conquered him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. For they love not their lives even unto death. Christ's blood results to victory. Satan was defeated. Death was dethroned by the virtue of the blood of Christ. That's why the blood is not just a doctrine. It is a living power. When guilt whisper, blood speaks louder. The blood of Christ speaks louder. When Satan accused, the blood silenced him. Kaya kapatid, sa tuwing ikaw ay inuusig ng iyong konsensya at nagbibigay sa iyo ang dyablo ng mga negatibong kapangkaisipan, bumalik ka sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Sapagkat ang dugo ni Kristo sa krus ng Kalbaryo ang magpapatahimik sa ating accuser na si Satanas. Oo, ako yung makasalanan. Oo,
ako'y nagkakamali sa aking iniisip, sa aking pananalita, sa aking ginagawa. Subalit, sa dugo ni Kristo na aking tiningnan, niyakap, pinanghawakan, ako'y pinatawad. Kung titingnan ko ang aking sarili, tama ka, Satanas. Subalit, manahimik ka. Ang aking sala ay binayaran na ng dugo ni Kristo. When Satan accused us, the blood of Christ will silence him. Fourthly and finally, the response to the blood of Christ. Let me offer you 4 things. How do we respond to the blood of Christ? First and foremost, gratitude. Live a continual thanksgiving. How can you not be thankful when Jesus paid it all? Just like the first hymn that we've sung. Di ka ba, are you not, your heart are not moved? There's a very good illustration ng ating tagapanguna. It's done. But other people cling on the 2-letter word, do. But for the Christian who understood the meaning of Christ's death, we can say it's done. It's finished. It's completed. And the only response is gratitude. But also, ang ebidensya na talagang tayo'y tunay na nagpapasalamat at ang ebidensya na tunay tayo'y niligtas ng Diyos at binago ng Diyos, we are pursuing holiness. We may not achieve perfect holiness in this present age, but we must pursue holiness. That's why John Murray says, it is not attainable in this present age, but it must be pursuable. You keep pursuing. Christian does not sin, but Christian does not sin less. He sin less. Hindi he sin more. He is sinning less because of his pursuit towards holiness. There is the definitive sanctification for every true believers. Yung punla ng kabanalan, ibinigay niya sa isang one-day-old Christian. At itong one-day-old Christian sa kanyang patuloy na pagdulog sa salita at panalangin, sa kalipunan ng mga mananampalataya, sa kanyang pakikinig at sa kanyang paglago, sa kanyang espiritual na pakikinig at pakikisalamuha, dahan-dahang lumalago at tumutubo ang kabanalang ito. And that is what John Murray says, progressive sanctification. Upon your regeneration, there is a definitive sanctification. Punla ng kabanalan. Subalit, kinakailangan mong lumago sa kabanalan as you progress in Christian obedience and as you expose in the means of grace. And the third result or response is not only gratitude, not only holiness, but witness. A bold proclamation of the gospel. Diba? Ang isang young celebrity ngayon is having some views in Facebook. And so far, I'm approving, nagtathumbs up ako sa kanyang mga posts. Dahil sound yung kanyang mga paliwanag.
Kino-quote pa nga ng isa nating kapatid, nakikita ko, and I am approving of those things. But it also shows he made his social media a platform, a bold proclamation of the gospel, explanation of Christ's death, particularly sa season last week. Ginagamit niya ang kanyang influence, ang kanyang pagiging celebrity figure in promotion of Christian faith. At isang napakagandang opportunity na makapagbahagi siya because of his influence and personality. But sad to say, so many so-called Reformed Christians, they are using social media not to promote the gospel, kung hindi makipagdebate. Keyboard warriors sila. Para silang pulis. Mali yan, mali yan, mali yan. Hindi tama yung pagkaunawa mo dyan. It so happened na para silang naging Bible scholars. Their heads are full, but their hearts are so empty. Empty of charity and grace. And the final results of understanding the preciousness of the blood of Christ. Not only witness, not only holiness, and not only gratitude, but the fourth and last is worship. Either it is by personal worship or corporate worship, we are drawn to worship, to enjoy our Lord and Savior forever. Again, the Westminster's Catechism, question number 1. What is the chief end of man? To enjoy God and serve Him and worship Him forever. Sa hindi mananampalataya, napakalaki ng nawawala sa iyo. Sa hindi pa rin lumalapit kay Kristo, napakalaking panganib. The moment na bawiin ng Diyos ang buhay mo, you will suffer eternally in hell. Kaya hanggat maayos pa ang iyong pag-iisip, hanggat may lakas ka, you come to the cross. For the blood of Christ is enough to cover, to cleanse all of your sins. And for to my fellow believers, live out the power of the blood. Walk in holiness. Live with gratitude and bold witness for Christ. Tayo manalangin. O dakilang Diyos, nawa sa linggong ito na aming tatahakin, babalik kami sa aming mga kanya-kanyang earthly vocation. Baon namin ang dalawang napakahalagang sentro ng mensahe ng Kristyanismo. Ngayong hapon, ang kamatayan ni Kristo at ang kahulugan nito, at ang mensahe kaninang umaga, ang pagkabuhay na muli ni Kristo. Ito ang dalawang mahahalagang katotohanan ng Kristyanismo. Si Kristo'y namatay para sa mga kasalanan, inilibing, subalit matapos ng 3 araw, ginapi ang kamatayan, pinatunayan at tinanggap ng Diyos Ama ang sakripisyo ng kanyang anak na si Kristo Jesus, sapagkat bumangon mula sa mga patay, nagpakita sa napakaraming tao bilang saksi ng kanyang muling pagkabuhay. Salamat din, O Diyos, sa araw na ito, na kami bilang iglesia ay tumutupad sa dalawang mahalagang ordinansa. Ang ordinansa ng bautismo at ang ordinansa ng banal na hapunan. Nawa ito ay patuloy na magpatibay ng aming ugnayan at pananampalataya sa iyo. Sa iyo ang papuri sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.
Amen.